Good day mga ka-DIYer. So, today's video gagawa tayo na ulit ng isang active speaker. So, mula sa passive speaker, gagawa tayo ng isang active speaker para maging portable na lang siya, no? So, ngayon, doon sa nakaraang video, yung 350 pesos lang yata yung nabili natin. So, ngayon, dahil may nakatambak na speaker dun sa aming office, so naisipan ko na suggest na why not gawin na itong active speaker para kapag gagamitin ito kung saan saan ay madali na lang siyang hindi na gagamit pa ng amplifier. So yan, pumayag naman sila. So ngayon, yan ang i-vlog natin ngayon, no, kung paano ba gawing active speaker ang isang passive speaker. Ayan. So ang binili nating amplifier, mini amplifier is D10. Ayan, ilalagay ko na lang sa ating description kung saan ko nabili ito. Ito yung nagkakahalaga lang ng 429. So yan yung laman niya. Nakabox siyang dumating na ganyan. And then meron na siyang complete set na rin siya. Excuse. Kamukha nung binili natin nung nakaraan, kaya lang ito mas malakas ito, no, mas malakas ito. At saka base na rin dun sa mga napanood kong previous videos tungkol dito sa D10 is okay talaga siya na gawing mini karaoke. Ayan. So halos parehas lang sila ng laman nung nakaraang binili natin. So meron siyang cord para sa battery or sa DC connection, no, meron tayong dalawang speaker connection. So itatap mo na lang doon sa positive and negative ng speaker, yung base at saka tweeter, and then tapos na. So yan naman yung ating speaker na i-convert, no. Ayan, nakatambak lang kasi yan sa office. So ayan, so gumagana naman siya. So kesa sa nakatambak lang po ito sa bodega. Ayan, so madalas naman nagkakaroon ng mga event minsan. Ayan, so yun yung gagawin natin ngayon. So Crown 5003. So nasa 600 watts yan. Ayan. Yan po yung ating i-convert. Ayan. So yan yung laman ng ating speaker. So meron siyang dividing network. So kapag mag-a-assemble kayo, halimbawa gagawa kayo po ng passive speaker, ayan, mas maganda na lagyan nyo po ng ganyan. Yung pong nasa likod na yan, yung may mga wiring doon sa cover. Ang tawag doon is dividing network. Yan po yung reason kung bakit napakaganda po ng quality ng sound na naibibigay kaysa dun sa nakadirect po yung speaker sa ating amplifier. So ngayon, pinutol lang natin mula po sa dividing network. At hindi ko na rin masyadong pinaka-dikit dun sa para just in case na gusto ulit gawin itong passive speaker is ididikit lang ulit yan. Ipagdidikit lang. So positive, negative, ang laman lang ng speaker na yan is isang bass speaker, no, or woofer speaker at saka tweeter. So bago natin bubutasan, syempre para sa paglalagyan ng casing ay syempre i-test muna natin siya. Ayan. Ayan. So yan lang yung connection niya, kamukha lang nung maliit na mini Bluetooth amplifier. So may Bluetooth na rin pala ito at for speaker microphone. Ayan. So yan. So na-test ko na rin dyan yung microphone. Although hindi siya masyadong maganda dyan sa video dahil sa cellphone is mumurahin lang. Ayan. Pero sa personal, okay siya. Pwede siyang pang video, kaya na-try na namin, no? So okay siya. So kapag may mga meeting or may mga party, ayan, okay na okay siya. So yan. So ngayon, since gumagana naman, na-test na natin na gumagana. So ngayon is lalagyan na natin siya ng butas, no? So hindi ko na sinira yung casing, no, yung sa cover na kasi bakal yon, no. Yan na lang, mas madali kasi plastic lang. Ayan. So ngayon, ayan, pinag-connect lang natin, positive, negative, walang kahirap-hirap, no. Napakadali lang gawin. Ayan. So gumamit lang ako ng pangkat ng yan, lagaring bakal, kamukha doon sa previous video natin. Nag-drill muna ako ng 4, tapos yun, lagari na kapag pumasok na yung blade. Ayan. So yan na yung itsura ng ating speaker na paglalagyan. So ngayon yan is
ilalagay na natin. So, ayan lang. Dalawa lang naman yung paglalagyan dyan, no, ng speaker. And then yung isa pala, meron din palang kasama yan para sa ilaw. Just in case na gusto mong lagyan ng ilaw, meron din siyang connection para sa ilaw. Ayan, yung nakikita nyo yung kulay white na yon. Yan, na socket. Para sa ilaw yon. May ilaw kasi yung speaker na yan. And then, yung amplifier natin, meron din siyang socket. So, as in plug and play na lang ang ginawa ko. Kaya lang, hindi siya compatible kasi napundi agad. Kasi napakaliit lang nung LED. Napundi agad. Siguro 12 volts ang power ng ating ng ating LED mula sa amplifier, kaya napundi agad. Ayan, hindi nagtagal. So kung maglalagay kayo ng mga na LED, yung mas maganda na. Ayan. So ito-test na natin siya. Ayan na siya. Pakinggan na lang. Alright. Ayan, so mula sa passive speaker, meron na tayong active speaker. Right.